Hello po mga friendship, welcome po sa aking vlog. Today's video ay nandito po ako sa aking classmate. Yan, mag-interview po ako sa kanya tungkol sa kanyang business na ice cream. Pero bago yan, silipin muna natin kung saan siya gumagawa ng ice cream. Ay, katakol na pala na yun eh. Ay, ito po. Dito po yung lugar na kung saan po siya gumagawa ng ice cream. Katakalda. Ito po yung kanyang lugar kung siya gumagawa ng ice cream. Yan, ito po yung kanyang makina. Masikwani. Ayan po yung sayang po mga friendship. Hindi po natin nakita kung paano sila gumagawa ng ice cream. Kasi may, anong oras kayo gumagawa ng ice cream? 4. Tapos, natatapos? 11. Oh, 11 na. Kaya hindi na po namin gumagawa ng ice cream mga friendship. Ayan, ang dami nilang ano. Okay. Ayan po yung classmate ko. Hello po mga friendship, welcome po sa aking vlog. Today's video, kasama ko po ang aking classmate ng ice cream. Mag-interview po ako sa kanya tungkol sa kanyang business na ice cream. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga nanonood po sa aming vlog ng aking pinsan. Maraming po salamat sa lahat ng nanonood. At sa mga hindi pa po nanonood, panoorin niyo po dahil marami po kayong matututunan doon, mga friendship. Oh, hello mate! Basta ka na mate! Okay lang. Ngayon pag-uusapan natin yung business. Pero bago natin pag-usapan ang business mo, mate, gusto ko munang malaman kung ano yung dati mong trabaho nung wala ka pag business. Nag-umpisa ako nagtrabaho sa Maynila. Nung pagkatapos nating mag-graduate nung 1995, dumiretso na ako ng Maynila. Nagtrabaho ko sa kapatid ng nanay ko. Nagtinda kami ng baboy tsaka mga. Mga ilang years yun? Almost 2 years. Tapos, nagtayo ka ng business na? Hindi. Nung umuwi ako dito, nakilala ko si Mrs. Yun, sa kanila ako natutong mag-ice cream kasi yung chewin niya. Sa kanila ka natutong yung chewin niya kasi talaga nag-ice cream eh. Yung side niya? Kaya pala. Tapos yung biyanan ko, nagtitinda dun sa kapatid niya. So, kailan ka nag-start sa business mo? Year 2002. March 22, 2002. Doon yung pinanganak ko si Lester. Kaya nakapangalan sa kanya yung Lester Ice Cream. So, sa kanila ka natuto paano gumawa ng ice cream sa side ng asawa mo? Sabihan. Okay. Magkano naman ang naging puhunan mo sa ganitong business? Sa totoo lang, wala naman akong puhunan nun. Inutang ko lang. Inutang ko lang doon sa kapatid ng nanay ko, sa bunso nila. Shoutout ko lang kay Tito Maso. Kung wala si Tito Maso, walang Lester Ice Cream. Okay. Siya yung nagpautang sa amin para makabili kami ng second hand na makina ng ice cream, second hand na cooler. Tapos pinagawa niya yung gate namin. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung gate. Yan yung gate. 2002 pa yun. Tapos pinagawa kami ng mga bike. Almost 65,000 siguro kung di ang nagkakamali yung punan. Yung pinahiram niya sa amin. Salamat sa nagpahirap po ng pera sa classmate. Bunso na nanay ko yan. Nakapag-business siya. Kung hindi sa kanya, walang Lester Ice Cream. Kaya salamat kay Tito Maso. Thank you po. Di ba mate yung business na ice cream pag summer yan? Pag summer sobrang mabenta, especially pag graduation, di ba? Paano naman pag tag-ulan? Pag tag-ulan? Hindi naman ganong mabenta pag tag-ulan eh. Nag-aabono ako pag tag-ulan. Kasi may pinapasweldo ako araw-araw. Siyempre malamig. Sa isang araw, minsan 5,000 to 8,000 ang pinapasweldo ko. Hindi mo kikitain yun pag hindi kami nakabenta. Talagang nag-aabono. Pero pag summer, sobrang talaga pag summer talaga, May nangyari na ba sa inyo na may nag-order tapos biglang kinancel me? Tapos gawa na yung ice cream. Kung meron man, ano yung ginawa nyo? Hindi, may nag-cancel talaga. Katulad nung yung maghahanda sana sila, namatay yung pinaghahandaan nila. Siyempre, okay lang yun, ika-cancel nila. Diba? Namatay yung paghahanda nila. Okay lang yun. Matitinda naman namin yung kinabukasan. Kami hindi kami masaya sa cancel na yun, matitinda namin. Kasi mabenta naman talaga yun, di ba? Matitinda naman yung kinabukasan. Hindi naman nasisira yun. Okay lang. Ano mga hindi magandang pangyayari or na-encounter ninyo sa mga customers ninyo sa business na ito?
yung mga hindi magandang pangyayari. Yun nga, kung minsan ika-cancel nila, nakagawa na. Pero okay lang naman yun eh. Minsan mo, walang kadaya-dayan. Ika-cancel lang nila. Parang akala nila laro-laro lang yung Kaya nga, hindi nila alam na napakahirap ng... Tsaka katulad nung nag-umpisa ako, hindi ko naman alam kung sino yung magtitinda ko. Ako muna nagtitinda, tsaka yung biyenan ko. Oo, naalala ko, May, di ba? Dati ikaw yung nag-umpisa kita din, di ba? Nung nag-umpisa Hindi ka kami. nga naglilibre. Yung sa mukha naman, magbabayad pa ako. Hindi, ako tulad mo ano. Kami lang dalawang biyenan ko. Kaya talaga yung nagturo sa akin eh. Hello, Tatay Aming. Shout out. Siya talaga yung nagturo sa akin, hindi. Siya yung nagalok sa akin kung gusto ko bang magtinda ng ice cream. Pero matagal ka din nag-rolling, May. Matagal din. Matagal. Matagal. Hindi mo naman kasi ano. Tsaka, di ba napakahirap kasi, May, ang init-init. Tapos, bawat kanto pinapasukan mo, di ba? Ubo ko lang na 200 sa araw. Kaya nga, 200 lang. Noong umpisa, siyempre, hindi pa alam kung saan mabili. Oo nga, May. Ikot ka ng ikot. Next question, May. May nag-order na ba sa inyo or nagpagawa ng out of this world or weird ang flavor? Kung meron man, ano ang flavor? Meron, durian. Hindi ko makain yung durian. Nilalagay pa lang namin na susukan ako. Hindi naman ako pasya na lahat pinakain ko. Pero sa durian, sumuko talaga ako. Pero ginawa mo talaga, May. Ginawa mo? Hindi, dinala nila dito yung ano yun. Durian eh. Nasa kasirola na eh. Oo, tapos, nung ginawa mo. Tapos nung ginagawa na namin, parang masuka-suka kami. Hindi natuloy. Hindi, ginawa ko. Ginawa mo pala. Pero nung diniligan naman, naubos nila, siguro. Kasi masarap naman daw yung durian. Sa tip ko. Masarap naman daw yung durian, kaya lang yung... Ewan ko, iba-iba yung palasa natin, pero hindi ko makain. Hindi ko makain yun. Di ba may weird pa yung flavor? Kala ko may flavor na bago. Kumusta naman ang kita mo sa araw-araw or every month, May? Pwede mo namang sagutin, pwedeng hindi. Nasa sa'yo kung gusto ko kapag sagutin. ice cream naman, hindi mo naman alam kung magkano kikita tayo sa isang araw. Pwede namang matumal, pwede namang mabilis. Pero sa araw-araw siguro, pinakamababa, 2K. Di ba may pesto ka sa Bundagol, may pesto ka sa Hindi, tinara namin yung Bundagol eh. Kasi matumal doon. Nagbukas ako sa Pambiabas, saka dito sa harap ng Madagdapa High School. Sa high school, di ba? Nakikita ko yun. Pero sa Bundagol, sarado namin. Pero kasi nahihirapan yung mga bumibili doon eh. Hindi sila makapagparada. Pero sa amin, nakabukas pa. Hindi hindi na rin. Sa Pambiabas lang, saka sa Madagdapa. Mga ilang galon ang napapaubos nyo sa isang araw, May? Especially nung summer. Summer, pinakamababa, 200 gallon. Ay, ang dami na, May. Pero ngayon, 100 gallon, pag simpleng araw. Pag simpleng araw. Sabado at Linggo, pinakamababa, 140. Pero nung summer talaga, May, sobrang 200. dami, di ba? 200. Kasi sobrang init. Hanggang 200 lang kami, kahit kumisan, di na namin makuha yung ibang order kasi hanggang 200 lang talaga kami. Ilan ba ang nagro-rolling mo, May? 3 lang. 3 lang sa isang araw. 3 nagtitinda lang. Kasi may ano ko naman kasi, may pesto ka naman, di ba? May 2 pesto ka naman. Ito, May. Sa atin natin lang to, no, May? Nagkaroon ka na ba ng bogus customer? Wala pa. Wala pa naman. Wala. Hindi naman, very good naman. Mababait naman yun. Ngayon, May, ano ang pwede mong may bibigay na advice or payo sa mga gustong magtayo ng business na kagaya mo? Alam mo, marunong talaga yan sa business. Pero sa akin, sa karanasan ko, Sa naranasan mo, May? mag-aralan mo muna yung business bago mo pasukin. Oo nga, tama. Hindi naman basta-basta yan, papasok ka na lang. Lalo na ako, inutang ko lang. Siyempre, kailangan sipag. Saka tiyaga. Saka tiwala lang sa sarili at manalangin ka lang sa Diyos. Yes. Yun ang importante, manalangin sa Diyos. Yes. Ngayon, May, makakahinga ka na ng maluwag. Tapos na, yung ating mga question, May. 11 question lang yan, May. Shoutout po sa aking pinsan. Maraming salamat, Kuya Ronald. Shoutout to you. Maraming salamat sa suporta mo sa akin. You're the best cousin. Yan, mga friendship, panoorin niyo po ang aming vlog na kasama ko ang aking classmate. I'm sure marami po kayong matututunan dito. Maraming po salamat sa po ng aming followers, subscribers, and viewers. God bless you all po. Thank you very much.